shame, only those who follow the truth within. Obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Not all who call on his holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within. Obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Magandang gabi po sa ating lahat. Pastor Ramil, magandang gabi po muli. Magandang gabi, Pastor Derek. Yun, tayo po ay nasa part 2 na po ng pagtalakay natin sa Arminianism. Ano po ba ang Arminianism? Nakaraan po, Pastor, ay
binigyan linaw po natin yung patungkol po sa kanilang katuruan na partial inability. Ano po? Tama po ba? Kasi yung nakaraan tinalakay po natin tungkol sa Calvinism ay yung total inability. Sa kanila naman po sa Arminianism yung partial inability. At ngayon po, kabaliktaran naman ito ng unconditional election. Ang tatalakayin po natin ngayon ay yung katuruan nila na conditional po ang election. Yan. So, Okay, panoorin natin yung isang video, no? Diyan tayo mag-start as introduction sa video na yan na isang pastor. Siguro napapanood niya eh. Parang tayo yung kanyang inaano eh, no? po. Kasi eksaktong-sakto yung description niya doon sa ating tinalakay. So tingnan natin, parang tayo talaga yung tinatalakay niya dito. Tingnan natin. Ingat kayo sa mga preacher na pinakikinggan nyo sa YouTube. Ayan. Pakiusap lang po. Kasi may mga pastor na nagtuturo na meron daw mga itinalaga na ang Diyos na maliligtas at meron daw itinalaga na ang Diyos na mapupuntang impyerno. Eh napakapangit naman na Diyos yun kung Diyos ko yun. Imagine nyo ha, ako pupunta ng impyerno. Asawa ko itinalaga pupuntang langit. Gusto ko kayo mag-isip. Wala pong ganun. Tingnan mo. For the grace of God has appeared that offers salvation to what? To what? To all people eh. Kaya nga wala pong partikular na pinili. Ikaw, maliligtas ka. Ikaw, pupunta kang impyerno, nakatalaga ka na. Walang ganun. Kaya nga tayo binigyan ng binigyan ka ng free will. Kaya nga tingnan mo, napakalinaw. Tingnan niyo po yung free will ha. Sabi sa Bible, choose life rather than death. Choose blessing rather than curse. Bakit pinapipili? Kasi nga para gamitin yung free will na binigay ni Lord sa iyo. Okay, no. Mukhang mas malala ito kaysa sa Arminian dahil ang Arminian may tinalaga din. Gumagamit din sila noong predestination at saka election. Yun nga lang, sa Arminian ay yung foreknown niya o nakita na niya natatanggap sa future, parang sumilip ang Diyos sa corridor of time from eternity past. Nakita niya na yung taong iyon ay tatanggap sa oras na ipangaral ang Ebanghelyo. Kaya pinili niya. Yun yung sa Arminian. So may pinili pa rin. May itinalaga pa rin sa Arminian system of belief ng election. Pero dito sa pastor na ito, iwan ko kung anong denomination yan. Parang Baptist po sila. Baptist eh. No, walang itinalaga. So, kumbaga parang ito ay talagang, ang tawag dito, free will. Without determination, na parang ang Diyos mismo ay walang desisyon kung sino ang ililigtas. Ito yung, ang tao mismo ang nagtatalaga sa sarili para siya iligtas ng Diyos. So ang Diyos ay walang election, ang tao ang nag-i-elect sa Diyos. So ito yung strong Arminian, semi-Pelagianism to. Semi-Pelagianism. At nagbe-verge na siya doon sa deism, na parang iniwan ng Diyos ang desisyon sa tao. Iniwan ng Diyos ang nature na siya magpalakad sa mundo. Wala siyang pakialam sa kung ano ang kanyang desisyon. Basta iniwan niya sa tao at sa kalikasan ang lahat ng magaganap. At ang Diyos ay magre-react lang doon sa desisyon ng tao, ng nilalang. Kontrolado ng tao. Kontrolado ng tao ang desisyon ng Diyos. Yun. Parang open theism, no? Yun parang na yung lalabas, open theism. At saka yung process theology. Yung process theology ay yung hindi alam ng Diyos kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Kaya ang Diyos ay nag-i-improve doon sa kanyang natututunan sa nilikha. So ang Diyos ay hindi paganap ang kanyang kapangyarihan, kapamahalaan at karunungan. Siya ay natututo doon sa creation niya na baka may gagawin siya na ganito, kailangan kong tugunan yung kanyang gagawin. Yun yung process. So God is in the process of improving Himself.
Yun yung implication ng ganong katuruan, na wala Opo. talagang itinalagay. Walang ganon. Kung ang Diyos ko ay ganon, napakapangit naman na Diyos nun. So, ibig sabihin, iba ang Diyos niya, no? Iba ang Ang Diyos Diyos niya ay yung Diyos na susunod sa Kanya. Oo. Hindi yung Diyos na siya ang masusunod. Kaya ang totoo, yung kanyang pangangaral na ito ay ang lumalabas, ang tao ang Diyos. So, nagbe-verge na rin siya doon sa little God doctrine na basta may faith ka, kaya mong pakilusin ang kamay ng Diyos. Oo. Faith moves the hand of God. Kasi po, yung ganun, Pastor, talagang sila mismo ang lumilika ng sarili nilang Diyos para mapagalaw nila. Kaya it's very sad na even sa mismong evangelicalism ay merong cult ang teaching na iba na ang Diyos na sinasamba. Ito ang Diyos na walang desisyon, na walang itinilaga, wala siyang pakialam doon sa kanyang sariling kaluwalhatian. Basta ang tao ay sumampalataya kahit ayaw niya sa taong iyon, susunod ang Diyos. Yan. At mali rin yung kanyang pananaw na ang Diyos ay may itinalaga sa impyerno. Wala namang nagtuturong ganon. Yun ay misinterpretation ng compatibilism na ang tao ay pag pumuntang impyerno ay kalooban din ng Diyos yun. Kasi kalooban ng taong pumuntang impyerno. Compatible yung kalooban ng tao at ng Diyos. Ang Diyos walang itinulak sa impyerno. Tagaroon na siya dati. Pero parang sa kanya, lahat ay parang tagalangit na. Tagalangit na. Parang may, at bahala ang tao na lumabas sa langit at pumuntang impyerno. Walang itinalaga eh. Yun. Ganun pala. Okay, so umpisahan natin. Ito ang katuruan ng conditional election. Ang conditional election ay nagsasaad na pinipili lamang ng Diyos ay yung nakita niya sa hinaharap na pipili sa kanya sa pamamagitan ng pananampalataya. Na tila ang Diyos ay sumilip sa hallway ng panahon sa future. Okay. At nakita niya kung sino ang pipili sa kanya at yun ang pinili niya. So nakakondisyon yung desisyon ng Diyos na iligtas ang isang tao doon sa nakita niyang desisyon ng tao na kanyang nasilip sa corridor of time mula sa eternity past. Nakita niyang magdidesisyon yung tao. Kaya based on that decision, on that condition that human will believe, He elected them unto salvation. Kaya may condition talaga. Kaya siya pinili. So salungat naman ito doon sa pastor na iyon na talagang walang pinili. Ang Diyos lang, ang tao lang pumili sa Diyos. So ang Diyos itanggap lang ng tanggap. Bahala ang tao kung sino ang gusto at kung sino ang ayaw. So malala yung pananaw ng isang pastor na yon. Sumobra siya sa freedom. Opo. To the extent na binaliwala niya at the expense of God's sovereignty and God's essential attributes. Yun. Ito ang mga ginagamit na verses ng mga Armenian. No? Jeremiah chapter 1 verse 5. Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I sanctified you. I ordained you a prophet to the nations. So parang sila si Jeremiah. So bago pa si Jeremiah isinilang, nasa tiyan pa lang ng ina, kilala na siya. At siya'y pinabanal na at siya'y itinalaga upang maging propeta sa mga bansa. Ginagamit din niya yung Romans 8:29, no? For whom He foreknew, He also predestined. Kaya yung sino ang pinurno niya, kung sino ang kanilang nakita, nasasampalataya, kung sino ang nakita ng Diyos na maniniwala, ay yun ang kanyang pinili. Pero malaking ano yan no? Malaki ang implikasyon sa doktrina ng Arminianism. Na kung sino yung nakita niyang sasampalataya sa Ebanghelyo, yun ang kanyang ililigtas. Paano nung wala pang Ebanghelyo? Ano ang makikita ng Diyos? So, nung Old Testament, wala pang pangangaral ng gospel. Paano paliligtas? Paano maliligtas? Di ba? So, walang sasampalataya kung wala namang gospel. So, para naging limited lang sa New Testament message, yung pagpili. Na kung sino yung nakita niya na sasampalataya at tatanggap kay Jesus, nakabase kasi kay Jesus eh. Si Jesus is the only way. So, without Jesus, there's no way to salvation. And even if Jesus is the only way, you need to decide
Kaya malaking implikasyon. Una, pang New Testament lang ito. Opo, Salvation. pagdating pala po sa Old Testament, devoid yung gospel nila. Devoid yung kanilang foreknowledge. Kasi walang mapupurno ang Diyos nasasampalataya sa gospel. Matindi pala po ng So, malaki. Ikalawa, yung infants at yung mga mentally deranged, yung may mga problema, diferensya sa isip, sa pag-iisip na they don't have the ability to believe. Kasi sabi nila, yun lang nakita ng Diyos mula sa walang hanggan, nasasampalataya sa ganitong panahon, yun lang ang kanyang ililigtas. Paano yung hindi kayang sumampalataya? So, hindi niya ililigtas. So, talagang totally, nakadepende sa kakayahan ng taong sumampalataya ang pagliligtas ng Diyos. So, paano ngayon? Wala silang sagot doon sa infant salvation. How can babies be saved even during the New Testament? Pagpalagay na natin during the New Testament times or after the Lord Jesus Christ's resurrection and ascension to heaven, yung tao, yung bata ay sinilang, so may gospel na. Paano rin naman sila makakaunawa kahit may gospel? Paano sila pipiliin? Bata. So, ang lahat ng bata, eventually, ang consequence ng ganyang belief ay lahat ng bata na namatay na bata na hindi kayang sumampalataya ay sa impyerno lahat. Opo, mga non-elect lahat. Non-elect lahat ang bata. Isa pa po, Pastor, paano yung anak ni David? Wala na sa Old Testament yun, di ba? So, hindi rin siya makakasampalataya. Wala rin gospel. Walang gospel nun. So, napakalaki ng theological implications noong ganoong paniniwala ng election by foreknowledge. Kayong Armenian system is mahirap siyang tumindig doon sa katuruan ng kaligtasan, na ang kaligtasan ay biyaya. Kaya nga biyaya, hindi ito dahil sa iyong gawa. Hindi ito dahil sa iyong pagsampalataya. Even yung faith mo, ayun ay regalo ng Diyos. At ang author ng faith na naging kasangkapan upang iyong maunawaan ang gospel at upang ma-appropriate mo at maranasan ang kaligtasan, iyon ay regalo din ng Diyos. Sabi sa Ephesians 2:8-9. For by grace you have been saved through faith. And this is not of yourselves. The faith that you have used to believe and to appropriate salvation is not even yours. It is also a gift of God that no one should boast. So ang pinagmamalaki nila, yung faith nila. Dahil kami sumampalataya, kaya kami naligtas. So you still have something to boast of. Kasi nga, sa kanila, yung faith, yun ang ambag nila. Kaya nakakondisyon yung kaligtasan at pagliligtas ng Diyos doon sa iyong faith. Therefore, may ipagmamalaki ka pa rin. Kasi without faith, sabi nila, you cannot be chosen. You cannot be elected. Because God will not see anything in the future that could be the basis of His election. Kasi nga, ang election sa Armenian system is for knowledge of the faith of that person. For knowledge ng faith. That he will exercise during the presentation of the gospel. Kaya, kawawa yung mga hindi makaintindi ng gospel. Talagang hindi sila maliligtas. So, ang problema nito ay, ang salvation is, it has occurred before the foundation of the world. Tingnan natin ang Ephesians 1:4. Kailan ba pinili ng Diyos ang isang tao para kanyang ibigin at kanyang itangi at kanyang gawing banal sa hinaharap upang maging katulad ni Jesus? Siya ba ipinili nung siya'y tumanggap? Pakibasa ang Ephesians 1:4. Bago palikay ng sanlibutan ay pinili niya na tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pagkikipag-isa kay Kristo at upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Okay, sabi nila, hindi daw ito tungkol sa salvation. And sabi diyan, upang maging kanya Pag ikaw ba ay sa Diyos, hindi ka ligtas? Ang sabi diyan, pinili na niya tayo upang maging kanya. Ibig sabihin, kanya tayo. Ibig sabihin, pag-aari niya tayo. Anak niya tayo. Yun ang kanya Yung hindi kanya, ay yung mga mapapahamak. Kasi ang pagpili daw dito ay yung pagiging banal. At hindi daw sa pagiging ligtas. Sino ba yung magiging banal? Di yung iniligtas. So kasi pinipilit nila yung play of words na wala daw naman dyan yung word na salvation. Ako naman. Andoon na
implied bago palikain ang sanlibutan. Ano ang sanlibutan? Tinutukoy dyan yung cosmos. Opo. Yung lahat ng nilikha at ang mundo mismo. Bago palikain ang mundo, ang tanong, nung nilikha ang mundo, nandun ka na ba? May nakita na ba ang Diyos na gagawin mo? Wala ka pa nga nagawa ni isang mabuti. Hindi ka pa nga nakagawa ng kahit anong masama. Kasi pinili na. nasa isipan ka pa lang at plano ng Diyos eh. Pero yarihin ang plano eh. At yung plano na yon hindi pwedeng hindi ipatupad. At pag ipinatupad ng Diyos ang kanyang plano, wala yung kulang. Hindi nagkukulang ng materialis ang Diyos para ipatupad yung kanyang building. Ang tao lang ang kulang. Kaya ang tao, pag nagplano, ang arkitekto, talagang lahat ng detalye tapos na. Pero dahil sa kakapusan ng tao, ng budget at ng kakayahan, nagkukulang pa. dahil sa mga kaganapan na hindi niya kayang pigilan, hindi na ipapatupad o hindi natatapos yung project. Pag ang Diyos ang nagplano, tapos siguradong tapos yon. Dahil hindi lang yung plano ang tapos na, kundi yung mga kasangkapan para maganap yung plano na yon, ay tapos na rin. Pati yung mga taong kikilos para may pangaral ng Ebanghelyo, nakatakda na rin. Detalye. Walang hindi nakatakda na maganap pagka ang Diyos ang siyang nagplano. Tiyak yon sa kahit-liitang detalye ng kanyang plano, walang hindi magaganap. Lahat yon, kahit pinakamaliit na detalye, magaganap yon. Kaya may nakatakda na nga na maligtas. No, so ang pagpili ng Diyos ay hindi base sa kanyang nakitang gagawin. Dahil wala rin din namang nagawang mabuti ang kahit sino. Nakapos na sapat para piliin. Yun uli ang problema. Kasi nga, naglalaro tayo doon sa unang acrostic, unang letra ng total inability. Arminianism na partial depravity. Partial. Ibig sabihin, mayroong nga pang nakikita ang Diyos na mabuti sa tao eh. Kaya ganun. Kasi hindi siya tunay na talagang completely masama. Kaya nga may natirang kabutihan. Kaya yun ang nakikita ng Diyos sa tao. Kaya nga, may kondisyon yung kanyang pagpili. Dahil nga hindi siya totally depraved, o totally sinful or unable to choose God, yung para sa Arminian system. So yung taong iyon na may natitirang kakayahan at kabutihan, yun ang kondisyon ng Diyos. Yung natitirang kabutihan na yun, na kanyang i-exercise yun. Through faith, He will exercise His will, and that will is to believe, and believe is good work. May nakita, kasi hindi siya pwedeng sumampalataya kung wala na siyang natira Opo. na kakayahan. So kaya nga, naglalaro siya doon sa unang letra ng acrostic na partial depravity. Yun ang Arminian system. So mayroon pa rin kakayahan ng tao, bagamat siya nagkasala mula pa sa tiyan ng kanyang ina, hindi siya kumpleto o ganap na walang kakayahan. Meron siyang natirang kahit paano ay katiting na kakayahan, na yun ang nakita ng Diyos na sa hinaharap ay kanyang i-exercise yung free will na yun. Free will to choose God. He is able in Himself to choose God freely and volitionally without any parang coercion from God. So it is according to His own free will na siya ay maniwala. Kaya yun ang ambag niya sa kaligtasan. Sapat si Jesus, but He cannot save you unless you exercise your freedom to choose. Kaya may free will. Kaya po may free will. Hindi naman natin tinatanggihan na may free will. Kaya lang, di ba, ang katuruan naman ng Calvinism, yung free will ng tao ay in bondage to sin. Yung tinatawag ni Martin Luther na freedom. Of the will. Bondage. Bondage of the will. Bondage of the will. Kasi yung freedom na yon ay nakakulong sa kakayahan. Opo. At yung kakayahan ng tao na may will ay talagang kapos para mailigtas ang sarili. Kasi siya ay nakagapos sa kasalanan. Bagamat gusto niyang sumampalataya, pero nadimlan ang kanyang isip at totally nawalan siya ng kakayahang maunawaan ang Diyos sa kung ano ang kanyang ginagawa sa pagliligtas. Kaya lumilikha lang siya ng kanyang sariling Diyos sa kanyang sariling pag-iisip. At yun ang kanyang sinasamba. Hindi ang tunay na Diyos. Kaya paano siya mananampalataya kung ibang Diyos ang kilala niya? Opo. Na Diyos na kanyang inimbento ng sarili niyang pag-iisip. Dahil nga wala siyang kakayahan, sabi nga ni Pablo, unang Korinto 2:14, a man without the Spirit of God cannot understand spiritual things. For them, they are just foolishness. So, sa tao na hindi nagtaglay ng Espiritu, na hindi pa binigyan at binuhay sa Espiritu,
ay hindi kayang maunawaan ang mga bagay na spiritual. Kaya nga, in total bondage to sin, yung bondage of the will. So yung will niya ay nakagapos sa kanyang kakayahan. At dahil wala siyang kakayahan, ano ang kanyang gagawin? Wala nga siyang kakayahan. So, yun po yung tinatawag pastor natin na compatibilist free will. Yes, compatibilist free will. Tayo naman naniniwala na may free will. Kaya lang, yung free will na yon ay kailangan na buhayin o bigyan ng empowerment. At hindi lang yon na ma-empower, kundi mabuhay. Mawalang kakayahan siya. Kasi ang term natin ng kamatayan is inability. Hindi siya literal. Doon nalilito yung ibang Armenian. Na pag sinabi nating dead, ay parang literal na physical na patay, na parang wala na kahit anong pwedeng gawin. Kaya sabi nila, bakit kung talagang spiritually dead, ba't nagkakasala pa rin? So akala nila, yung kakayahan na kumilos, ang ibig sabihin ng spiritual death. Kundi pag sinabing spiritual death, hindi siya sa physical, hindi siya sa pagkilos, hindi siya pag-iisip, kundi sa spiritual na kakayahan. Ano yung kakayahang spiritual? Ang kakayahang spiritual ay yung kaya niyang maunawaan ng Diyos. Kasi ang Diyos ay espiritu, kaya lang siyang maunawaan sa pamamagitan ng spiritual. Kaso yung spiritual na kakayahan ay nawala ng kakayahan o nawala ng saysay. Dahil bagamat ang espiritu ng tao ay nag-i-exist, pero the spirit of man has no longer the ability to comprehend God because he has fallen to sin. It has fallen to sin. Kaya yung spiritual, kailangan siyang buhayin o bigyan ng kakayahan. At para magkaroon ng kakayahan yung spiritual ng tao at ang espiritu mismo ng tao na maunawaan ng Diyos, kailangan yung regeneration. Kailangan buhayin. At yung pagbuhay sa espiritu ng tao ay nagaganap during the possession of the Spirit, indwelling, kasabay ng kaligtasan, ng karanasan ng kaligtasan. Whether kahit hindi mismong sa pangangaral, pero mayroong instance sa buhay niya na doon ang banal na espiritu sasapi sa kanya. No? If I can use that word. So the Holy Spirit will be with His own spirit. Romans 8:16. He will indwell that person's spirit, and that spirit of man that has no ability to comprehend, to understand God, will now have the ability because of the Spirit of God. Because only the Spirit of God can know what's in the mind of God. Pastor, maganda po bang example si Cornelius yung sa ano na yan? Kasi, di ba po siya ay mabuti, mayroon na siyang pagkatakot sa Diyos. Pwede ba nating sabihin na before he met Peter, ay nag-ano na sa kanyang banal na spirito? Kaya lang ay yung kailangan ma-preach sa kanyang gospel. Tama po ba? Kasi hindi rin po. Wala pa rin siyang Holy Spirit during that time. Ang kanyang inaasahan, ang sinasabi na kabutihan, yung moral goodness. Yung moral goodness, hindi yung righteousness na nakapasa sa Diyos. Kasi unless na maunawaan ang banal na espiritu pag sa matanda, kasi it is needed that the gospel is known to the elect adult so that he can have the spirit or so that he can be possessed or indwelt. Kasi magkasabay yung word and spirit na kumikilos sa kaligtasan ng adult yung may kakayahang sumampalataya. So kaya noon ay righteous siya when it comes to obedience to the law, but not righteousness that's already acceptable to God per se, na 100% holy siya. Yung righteousness niya is, he adheres to the law of God even though he is a Gentile. So, ibig sabihin, ano na siya parang siya convert na talaga sa Judaism. Opo. At kasi nakikita niya, nasasaksihan po niya ang practices ng mga Jews. So, elected na siya. Pero hindi pa siya indwelt. Kaya noong time na yon na siya ay pinangaralan, doon ganap siyang na-indwell ng Holy Spirit. At nagsalita ng wika yung buong pamilya niya, pati siya, no? Kasi kabilang siya sa sambahayan niya. Buong sambahayan nagsalita ng wika. At sabi nga ni Peter, ano pa ngayon ang hadlang? Ngayon ko napatunayan na kahit naman pala hindi mga Hudyo, ay kabilang sa mga hinirang ng Diyos para sa kaligtasan, sa kaharian ng langit. At yun yung sample para kay Peter na isang pure-blooded Jew na aloof sa mga hintil at wala sa kanilang puwang, sa kanilang doktrina, yung kaligtasan ng hintil. Kasi Peter yung pinangaral para masaksihan mismo ni Pedro
na ang kaligtasan hindi lang sa mga Hudyo, kundi ito'y para sa lahat ng tao. Kahit during the Old Testament, meron ng hintil na naligtas. Diba? Sila Ruth, o isang Moabite, o si Rahab, isang Canaanite, taga Jericho. So, lahat ng mga taong ito na naligtas sa Old Testament, meron na silang hint ng gospel. Hindi pa lang buo, pero meron na silang alam na mayroong darating na Savior. So, yung ginagamit ng Holy Spirit to convict ay yung gospel pa rin, pero not in perfect theological arrangement. Hindi pa arranged. Pero sinasabi na sa Old Testament na there will come a Savior from the tribe of David. The post-Davidic ay binabanggit na yung hari na ito na manggagaling kay David ay magiging hari din ng lahat. Ang kanyang paghahari din ay magpakailanman. So hindi lang sa Israel kundi pati sa buong mundo. Tama. Sa pre-Noahic, during the time of sa Adamic time sa Eden, ay mayroon na ring sinabi na ang binhi ng babae ni Eva may lalabas sa kanya na siya namang dudurog sa binhi ng ahas. Yun yung Genesis 3:15. Mayroon na ring prophetic, evangelistic message na yun ay kumalat na rin sa lahat ng tao. Mayroon palang tatalo sa gawa ng dyablo. Mayroon palang manggagaling sa isang berhen. Alma kasi. Hebrew Alma means virgin. Nung tukuyin si Eve, hindi si Eve yun kasi Alma. Si Eve kasi nanganak na. Opo. Pero nang sabihin Alma, virgin yon, yung wala pang asawa. So from this Alma, mula sa babaeng ito, hindi si Eve yun. Kundi mula kay tinutukoy doon, either church or si Mary. Sabi ng iba, Reformed Church, pero si Mary talaga. Kasi siya ang magsisilang ng isang binhi na dudurog sa ulo ng binhi ng dyablo. Ang binhi ng dyablo, yung lahat ng kasamaan. Lahat ng representasyon ng kaaway. Maging yung lahat ng ginawa ng kaaway na nagdulot ang kaaway ng pagkabulok. Dahil nga siya ang sinunod ni Adam and Eve. Kaya nagkaroon ng kamatayan. At si Jesus, ang huling tatalunin ay yung kamatayan na siyang resulta o konsekwensya ng pandaraya ni Satanas. So lahat iyon ay gagapiin. Kaya dudurugin. Yung symbol ng durog ay total destruction. Pag ulo kasi ang dinurog mo, patay talaga kahit sino. Walang mabubuhay pag ulo ang nadurog. Di ba? Pero ang magagawa lang ng dyablo, talampakan lang ang kakagatin, yung bokong-bokong. Yung matigas na bahagi ng talampakan, yun yung bokong, yung dito sa, yung kalyo ng talampakan. So hanggang doon lang kaya gawin. Just a scratch. Because Jesus was not defeated. He was not defeated by the enemy. In fact, he shouted, "It is finished." And that word means, so that phrase is equivalent to a term na sa digmaan, victory. Ganap na ang tagumpay. Nagapi ng ganap ang kalaban. At yun yung tinutukoy din doon sa Genesis 3:15. Siya ang dudurog sa ulo. Siya ang tiyak at sapat at kumpletong gagapi sa kalaban. Malino po. And on the cross, he fulfilled Genesis 3:15 completely. Ganap nang natalo ang kaaway nang siya'y mamatay, sapagkat siya'y mabubuhay na maguli, makukonquer din niya ang pinakahuling kaaway ng lahat ng nagkasala, at yun yung kamatayan. Dahil sa kanyang pagkabuhay na maguli, yun ay ebidensyang tayo rin ay muling bubuhayin. At yung huling kaaway ng sangkatauhan ng mga nagkasala ay magagapi rin, sapagkat tayo rin ay muling bubuhayin. May complete victory ang lahat ng sasampalataya at lahat ng sumasampalataya sa lahat ng panahon. Okay? Okay, yun. So, ang Diyos mismo ang pumili. Hindi ang tao ang pumili sa kaligtasan. Well, in fact, walang pipili. Ngayon, ang issue dito is, kung pinili na pala ng Diyos ang tao na kanyang ililigtas, eh di meron pala siyang ibinulid sa impyerno.
Kasi yun yung nagiging conclusion doon ng iba na hindi nauunawaan yung compatibilism. Na para bagang, dahil pala ay may pinili na ang Diyos, ay di yung pala may itinulak. Di ba? Meron palang injustice sa Diyos. Para bang unjust ang Diyos. Bakit itong grupong ito pinili, itong grupong ito ay hindi, no? So unang-una, talakayin natin yung mga implikasyon, yung resulting theological error when you misunderstood the doctrine of election. Unang-una, ang election is by grace, not by employing justice. Pag sinabing grace, walang karapat-dapat sa lahat ng iyon na pinagpilian. Kumbaga, human beings as a whole, in general, all people, lamsam yan, lahat. Walang kahit isa na dapat piliin. Kung paiiralin ay yung hustisya na may nakaabot ba? Kasi ang hustisya ay ganito. Okay, sige. Mayroon bang nakakumpleto ng aking requirement? Yun ang justice. Ang requirement ko ay magpakabanal kayo sapagkat akong Diyos niyo'y banal. Sino sa inyo, sa lahat ng tao na gumagawa ng mabuti, na hindi nakagawa ng kahit isang masama? Wala siguro. Wala. Okay. Ito ang tanong. Kung ang gagamitin ay justice, may pupunta ba sa langit? Wala po. Wala. Kasi wala namang karapat-dapat. At yung nga sinasabi ng salita ng Diyos, Roma 3:10, no? Kaya wala karapat. Walang matuwid, wala kahit isa. Hindi yun ang hindi masagot ng ating patuloy na sumusubaybay sa atin, si John Alvarez. Opo. Yung si Eclectus Hamartulos, tinatanong siya. Sabi ni John Alvarez, salamat naman sa patuloy na panonood, no? Ni paghahanap ni Brother John Alvarez. Kapatid sa creation, because we are all brothers in creation. But not, pag sinabing brother, kapatid na sa Panginoon. We are all brothers and sisters in creation kasi lahat tayo nagmula sa Diyos. Tayo magkakapatid ayon sa pagkalika. Ngayon, sabi niya kasi is, may matuwid na tao. Nung hindi, mayroong sumusunod sa Diyos. Wala naman tayong sinasabing walang matuwid na tao. Kaya lang, ang katuwiran ng tao ay hindi sapat nga sa Diyos. Mabubuti rin ang mga hindi Kristiyano Mga Buddhist, sila pa nga yung nagdo-donate. Kasi ang mga Buddhist, kaya sila yung may yung mga Chinese na Buddhist, sila yung nagdo-donate ng yung mga bombero, yung truck ng bombero. Kasi sa kanila, kaya sila gumagawa ng mabuti para makalaya sa reincarnation. Doon sa cycle of suffering on earth. Kaya kailangan nilang gumawa ng mabuti para ang mabuting karma maranasan nila. Yun yung hindi na sila maging kabahagi ng lahat ng cycle ng pagdurusa. Tatakas sila sa reincarnation. Kailangan maging perfecto ka na para makalaya ka na doon sa cycle ng reincarnation. Kaya lang, maling doktrina, kaya sa impyerno ka pa rin. Kasi even if ang iyong gawa ay mabuti, gaya ng sinasabi, dami nila kasi ng dating daan kasi ito, si John Alvarez. So, ang dami-dami nilang ginagawang kabutihan. Kaya nga pinagtatanggol nila. Kaya sabi nga ni Soriano, pagkakita-kita mo ng mabuti. At di mo ginawa. At di mo ginawa. Hindi. Sabi niya, hindi, gawin mo agad. Sabi niya, pagkakita mo ng mabuti, gawin mo agad. Kasi bakit? Yun ang magliligtas kasi sa kanila. Kaya sila nagpapatayo ngayon ng ospital na libre daw, di umano. Meron sila mga bus na nagpapasakay, libre. Basta yung kanyang ruta, sasakay ka. Libre. Namimigay ng tulong, libre. Lahat. Pero kung ang iyong doktrina ay para ka maligtas, ay hindi iyon sapat. Kasi kahit ibigay mo pa nga ang iyong buhay, at sabi nga ni Pablo, kahit tagtadin ka ng pino, kung wala ka naman tag-ibig sa kay Kristo, hindi yung motibo mo ay si Kristo at ang motibo mo ay sarili mo, mailigtas mo, ay di wala ka pa rin saysay. Para ka lang batingaw na walang kumakalembang, walang kahulugan at kabuluhan. So kasi ang tao, mabuti nga sa kapwa-tao. Pero sa paningin ng Diyos, ang ating standard kasi pamantayan natin. Pamantayan ng tao. Hindi kapwa-tao. Kundi ang pamantayan natin, kabanalan ng Diyos. Yun nasa Biblia. O sino yung kasing banal ng Diyos? Yun yung ating pag-usapan. Yun yung ating tinutukoy na walang matuwid, wala kahit isa. Ayon sa katuwiran na nire-require ng Diyos para iligtas. Wala. Kaya kahit anong gawin mong charity, mga foundation, o kabutihan, magpakabait ka,
nagkakasala ka pa rin. Hindi ka pa rin karapat-dapat. Kasi nga, walang matuwid, wala kahit. Wala isa. talaga. Ayon sa pamantayan. Ayon sa pamantayan ng Diyos. Nakakapag-isip ka. Kaya di ba ang conclusion ay Romans 3:23. For all have sinned and fall short of the glory of man, of the glory of God. Kasi ang pamantayan, glory of God eh. Glory ng Diyos. Hindi glory of man. Hindi culture. At ang glory ng Diyos po, Pastor, ay sadyang napakataas, napakatayo na Hindi po kayang pantayan. Kahit anong kabutihan mo, Opo. kung ang iyong pagtitiwala ay nasa iyong sariling gawa, hindi ka maligtas kahit kailanman. Sa impyerno ka pa rin. Kasi mas mabuti pa nga sa kanila yung ibang tao eh. Maghanap ka ng mga mabubuti, ayun yung mga monk, mga Buddhist monk, pumupunta ng bundok at doon na lang sila nakatira. Kasi sa kanila, yung Gnostic philosophy na kailangang iiwas namin ang aming katawan sa mga tukso sa sanlibutan. Kaya doon na lang sila. Mga ermitanyo. No? Actually, Pastor, ano po? Kung ang kabutihan ng pagbabatayan, hindi lamang yung mga nasa MCGI ang pwede maligtas. Pati mga Buddhist, mga Hindu, yung Iglesia ni Cristo. Pwede rin. At lahat po ng cultic religion. Isa po, Pastor, sa tanong na nasagot ko, ay siya'y Christian na walang nag-aasikaso sa kanya, may sakit siya, pero siya po ay tinulungan ng foundation na itinatag ng Buddhist at nakatulong sa kanya yun. Although siya ay nagtanong kung okay ba yun, hindi ba ito makakapigil sa akin pagiging Kristiyano kasi ako eh. So, sabi ko nga sa kanya, ito'y ginagamit ng Panginoon as means. Kahit na yung mga unbeliever, ginagamit ng Panginoon as means sa atin yan. Pero, yung kanilang ginagawa, hindi ito daan para sila'y maligtas. Akala nila kasi nga nalilito sila, kasi nga, mabubuti ang Buddhist Mabuti ang Buddhist. Ako, Kristiyano. Ako ba ay pwedeng magpagamot sa ospital ng Buddhist? Ako, Kristiyano, maapektuhan ba? Hindi. Opo. Kasi yung kabutihan naman ng tao, ay ang Diyos pa rin ang nagre-restrain kasi ng kasamaan sa mundo. Tama. The Holy Spirit convicts people of sin. And He restrains evil. Kaya hindi pagganap na naghahari ang kasamaan sa mundo kasi pinipigilan ng banal na Espiritu. Tama po. Kaya hindi makaabot sa sukdulan yung kasamaan ng tao. Kasi meron pa ring restriction ang Diyos na hanggang dito ka lang muna. So, nakakagawa lang ng masama ang tao ayon doon sa restriction na itinalaga ng Diyos para sa taong yon. Kaya hindi ka makakalampas talaga doon sa soberenya ng Diyos na kahit masama ay kontrolado pa rin ng Diyos Kasi sa ordinary doctrine ng ordinaryong Kristiyano ay parang ang Diyos ay parang napakasama na ng tao na hindi na kayang kontrolin ng Diyos yung tao. Na para bagang ang Diyos ay dito lang naghahari sa mga taong kanyang mga pinili at mga ibinilang sa kanyang kawan, sa kanyang iglesia. At yung mga taong sa labas ay hindi na niya yun pakikialaman at hindi na yun nakokontrol. Hindi. Mabait pa nga rin. Even si Nabucodonosor na isang Babylonian king, no? Nagyabang siya. Sabi nga niya, nung siya nasa tore ng kanyang palasyo, sabi niya, nakamit ko ito lahat, napalawak ko ang aking kaharian dahil sa aking sariling diskarte, sa aking sariling kakayahan. Ano sinabi sa kanya ng Diyos? Di ba? Mapagmataas ka. Ngayon din, titira ka sa gubat at ang kakainin mo damo at magiging para kang baka, hayop. So yun, nawala sa sarili si Nabucodonosor hanggang sa siya ay magpakumbaba at ibinalik ng Diyos yung kanyang karunungan. Si Haring Ciro ng Persia, he is also a Gentile, a believer of idols, idol worshiper. Pero kita mo, ginamit ng Diyos. So lahat ng tao, kahit pa hindi Kristiyano, kahit pa papa, kontrolado yan ng Diyos. Opo. Hindi yan, kahit si Hitler, kaya nakagawa yan ng ganyang kasamaan, ay dahil paintulot lang ng Diyos. Hanggang doon ka lang. So hindi ka natatagal. Hanggang doon ka lang sa itinakda kong hangganan. Kung ang lahat nga ng bagay sa mundo, kontrolado niya, tao pang hindi. Yung ang planeta, kontrolado niya kung saan iikot Kung ano ang klima doon, kung anong mga mineral ang matatagpuan doon, siya din ang nagtakda ng magiging kalagayan ng mga planeta sa buong kalawakan. Yung napakaliit lang na tao ang hindi kaya niya kontrolin. Naalala ko po yung sabi ni Paul Washer Yung mga planeta, inutusan ng Diyos na diyan ka malagay, yung dagat, diyan ka, manatili ka diyan. Pero nung sabi niya sa tao,
Sumunod ka sa akin. No! Ayaw ko sumunod sa'yo. Napakaliit mo lang ng tao. Tapos, Hindi niya alam, compatibilism. Ibig sabihin, ang tao, pinahintulot din ng Diyos na sumama, magpakasama. Dahil kalooban din niya yung gagawin nila. Hindi yung parang ang tao, labas na doon sa kontrol at kapangyarihan at probidensya ng Diyos. At yun nga, sagutin natin yung tanong na, may itinulak ba ang Diyos sa impyerno? Unang sagot natin, tagaroon lahat, walang dapat itulak. Walang dapat itulak. All have sinned before God yes. and fall short before the glory of God. Ngayon, mayroon bang karapat dapat? Wala. Ibig sabihin, lahat tagaroon na dapat. Taga-impyerno talaga. Walang itinulak po. Walang itinulak. Tayo hinango lang. Naglulunoy na nga tayo doon. Actually, Pastor, yung sabi doon sa 1 Peter yata, na tayo hinango sa dilim. Patungo sa kaliwanagan. Hinango tayo patungo sa kaliwanagan. Yun ang ibig sabihin ng eklesya. Ekkaleis. You were called out of darkness into His marvelous light. Marvelous light. Doon galing salitang ekkaleis, called out of. So, ang ibig sabihin ng salitang iglesia ay called out of ekkaleis. Tinawag mula saan? Kadiliman patungo sa mga kaliwanagan ng anak ng Diyos. Kaya nga, ang pinaka-maling bintang sa atin ng mga naniniwala na may election, may pinilian Diyos, ay may unfairness sa Diyos. Yung Diyos ninyo, hindi just na Diyos. Walang katarungan. Bakit may pinili? Hindi naman ang pagpili ay ayon sa katarungan eh. Dahil kung ang pagpili is ayon sa katarungan, walang pipiliin. Karapat dapat lahat tayo sa impyerno at doon tayo magdurusa ng walang hanggan sa walang hanggang apoy na may uod na di namamatay. At ang iyong kaluluwa, espiritu, at binuhay na katawang pang-impyerno, hindi rin mamamatay magpakailanman. Yun talaga ang destiny natin, dapat. Sana. Pero salamat sa biyaya ng Diyos, pumili siya. Buti nga may pinili. So, dahil kung hindi namili, walang maliligtas. Ang basis po ng pagpili ng Diyos ay dahil sa kanyang biyaya. Yes. Hindi dahil sa justice. Hindi dahil sa gawa. Dahil kung pipiliin lang ay yung mabuti, walang mabuti kahit isa. Lahat pupuntang impyerno. Kung ang iyong pinanghahawakan para sa kaligtasan mo ay yung kabutihan mo at ang iyong katuwiran at yung iyong kakayahan na tumulong, lumaglingkod sa Diyos sa iyong paraan at maging miyembro ng isang iglesia na patay na ang pinakalider, hanggang ngayon ay yung video lang niyang inuulit-ulit, ay hindi ka maliligtas kung yun ang batayan mo. Kasi lahat nagkasala eh. Kahit kami nagkasala, pero salamat sa biyaya ng Diyos na kami ligtas na dahil hindi sa aming sariling kabutihan. Dahil kami ay kinamatayan ng anak ng Diyos. At kami binuhay sa Espiritu upang maunawaan namin ang kanyang salita. At kami makapaglingkod sa paraang karapat-dapat sa kanya. Na hindi kami nag-iimbento ng paraan para maglingkod. Kung ano ang nakasulat sa salita ng Diyos ang aming ginagawa. Kaya nga sola scriptura po kami. Kung ano lang ang sinabi ng salita ng Diyos na malinaw, na explicit, yun lang ang aming ipapractice. Kung hindi po yan sinasabi ng salita ng Diyos, extra-biblical, wag nating practicein. O di ba? Gaya niyaan, ay pinipilit mo ang kaligtasan na isagawa, ay sinasabi na nga ng Biblia, hindi ito sa inyong sariling gawa. So you are contradicting what is written. Hindi nga maliligtas sa gawa eh. Sinabi na nga eh, pinipilit mo pa. O di ikaw, gumawa ka ng mabuti hanggang kaya mo. Para maligtas. Kami gagawa ng mabuti, dahil ligtas na kami. Ba't dalawang napakalaking pagkakaiba? Yung isa, nagpipilit kang gumawa ng mabuti para lang maligtas, di mo patiyak. Yung isa, gumagawa ng mabuti dahil tiyak ng ligtas na, alin ang mas masarap doon? Yung ikaw, alam mo, pinagtrabaho mo sa bukid. Yung isa, nagtatrabaho, hindi niya tiyak kung siya iuupahan. Abay, ang hirap magtrabaho ng gano'n. Nagdududa ka pa na alas 5 na. Naku po, may pangbayad ba itong aming nag-hire sa amin? Baka mamaya, hindi ako bayaran. Kaya tinatamad ka magtrabaho, di ba? Kung ikaw ay bago pa lang nagtatrabaho, binayaran na, o sa total depravity mo, talagang tamad ka pa rin. Pero dapat sa binuhay na ng Diyos, masipag na siya. Kasi naunawaan na niya Bayad na Naunawaan na. Diba? Bakit ako hindi magsisipag? Bakit di ako gagawa ng mabuti? Utang ko sa Diyos ang aking kaligtasan. Ang aming pong paggawa ng mabuti ay ayon na rin dahil sa aming naranasan na biyaya. Ang Diyos ang gumawa ng mabuti. Ang Diyos ang gumawa. Siyang nagpisa sa amin ng kabutihan at amin na lang itong i-extend. Yes po. Overflowing. May ibig kami kasi una niya kaming inibig. Roma 5:8. Kailan tayo inibig ng Diyos? Sino mo nga?
Baka sabihin ni John, sino to? John. Ni John, iibigin ka ng Diyos pagka, nung magpakabuti ka para kaibigan ng Diyos. Kasi yun daw Opo. Kailan ba umibig ang Diyos sa hinirang? Nung mabuti na yung hinirang? Hindi. Hindi, tingnan mo, maliwanag Roma, yung kailan namatay sinasabi. si Jesus nung mabuti na Sabi tayo? dito, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. O biruin mo, di ba? Makasalanan pa. Makasalanan pa tayo Wala nung pong mamatay si kabutihan. Kristo. Walang nakita siyang mabuti para sukat kamatayan. Oo. Hindi yung parang in the future may nasilip siyang kabutihan kaya siya mamamatay at pipiliin niya yung sasampalataya. Hindi na po mamamatay sana si Kristo kung Ay, mabuti. hindi na Kung pala na may sasampalataya, di wag nang mamatay. Opo. Di ba? Sasampalatayanin na lang na kunwari ay namatay siya. Kailangan pang maghirap ng totoo. Kung kaya naman pala. Di ba? Opo. Kaso hindi po Kaya nga, Hindi. ito'y para po sa iyo, no? Kay, anong pangalan? Kay June Alvarez, no? Yung mga teksto mo po kasi, tawag dyan, collapsing Mhm. Pinagdudugtong-dugtong yung mga teksto. Di ba? Para, ito ang puntos ko dito. Hindi Tapos naman. idinugtong ito. Sabi dito. Hindi po alam ang konteksto kung bakit sinabi. Typical na... Yes. So, ngayon, ikalawa, doon sa election, na compatibilism, hindi yung mga taong iniligtas, parang kinaladkad ng Diyos, no? Na ayaw nila opo. na maligtas. Pinuwer siya. Ayaw nilang paligtas, gusto nila sa impyerno. Kanyang pinilit na parang hanguin sa impyerno na nagpipipiglas. Opo. Kasi inilik O, ilik ka na so kahit ayaw mo, sige, iligtas kita. Hindi po ganoon. Pag ang isang taong taga-impyerno ay binuhay ang ikanyang espiritu, kusa siyang iibig sa Diyos Yung pagbuhay na yon ang naging daan upang kusa siyang sumunod. Ma-overwhelm siya. Pinaunawa sa kanya, talagang tatakbo siya palapit. Mhm. Hindi talaga siya pahihila pa. Kusa siyang tatakbo dahil nakita niya ang liwanag. Mula sa kadiliman, nakita niyang may liwanag. At naunawaan niya na naroon ang buhay. Dahil siya'y binuhay, siya'y binigyan ng kakayahang umunawa. Unawa. Yun lang ang ginawa ng Diyos. Binigyan siya ng kakayahang umunawa. Mhm. And then the rest, yun na yung pagtakbo ng tao. Diba? Sa Diyos. Lalapit na talaga siya. Malapit na. Kasi bakit? Binuhay na siya Mhm. So, talagang monergistic yan Yung Diyos talaga. Monergistic. Ang Diyos lang talaga ang dahilan kung bakit ka lumapit. Opo. Siya rin ang nagkokos kung bakit ka naniniwala. Yes. Binibigyan ka ng kakayahang maunawaan mo yun. Pero itong doktrinang ito'y nakatago sa hindi pa alam. Mhm. Kaya akala nung iba, sila ang dahilan, kaya nakaunawa sila. Opo, hindi po namin... Kasi ang lahat ng Kristiyano, Arminian muna sa umpisa. Mhm. Ako Pero po. habang siya'y lumalalim at tinutuklas, bakit kaya ako naligtas? Doon niya mauuna, oo nga, no, kapalipatay sa kasalanan. Ganyan po ako dati. Lumalago ka na ngayon sa kaalaman. Kaya pag ang isang tao, Arminian, natuto na Natuto na. at tumalino na. Diba? At nag-aral na. Doon siya may himatay. Sabi niya, oo nga, ano. Wala talaga pala akong ibig sabihin pala sa kabaligtaran, pagka sinabi ko yon, hindi pa talaga sila Matalino. nag-aral. Hindi pa nila naranasan at napag-aralan talaga ng tama at totoo. Mhm. Kaya sila Arminian Kaya nga sabi nga sabi si John MacArthur, in heaven there's no more Arminian. All will become Calvinists. Sigurado yan. Doon mo marirealize na ang Diyos lang talaga pala lahat. Opo. Yeah? Ma-realize na yun. Pero itong mga kapatid natin pong Armenian, hindi nila tinatanggap na Armenian sila. Hindi pa rin. Kasi tinatago. Kasi may pangit na rin connotation Kasi si Armenius, heretic Oh. Itinuring siyang heretic Di pag sinabi mong Armenian ka, di heretic ka rin. Kumbaga historically, siya itinuring na outcast sa reform circles. Opo. At siya ay tinuring na isang bulaang guro. Di ba? Kaya siya ay, dinisiplin. Siya ay inihiwalay. Ngayon po sa atin, In-excommunicate. sa atin pong evangelicalism, dito sa evangelical system, Tayo ang in-excommunicate, baliktad. wala pong mga council ngayon, pastor Walang council. Masyadong po ang mga theological bodies
kumbaga sila ay masyadong malamya. Malamya. Walang stand. Walang stand sila mag-categorize. Ito nga, sa CCF nga, sabi doon Yan, sa kanyang statement of faith, we are neither Arminian nor Calvinist because we only teach what the Bible teaches. Ano yun? Paano yun? Nagkokontrahan ka ngayon. Kasi kung ituturo mo lahat na parang labo-labo yun, Nasa gitna. nasa gitna ka, labo-labo ka eh. Labo-labo. So, ang mangyayari, contradictory yung teaching mo. Opo. Diba, may pinili ang Diyos, pero ikaw din ang pumili sa Diyos. Paano yun? Mahirap yun. Hindi yun pagpili ng Diyos lang. Ganun pa ang mangyayari doon kapag sila'y nasa gitna. Nasa Naniniwala sila may pinili ang Diyos pero kailangan magpasya ka rin. Kaya ang karamihan sa CCF, gitna pa rin. Opo. Pero kahit na nag-ano pa rin si Pastor Peter Tanchi, kahit na siya ay nagturo na rin ng Reformed Theology, yung tulip, tinuro na niya yun. At talaga? Sa kongregasyon, Nag-reform, siya, nag-reform, series siya ng Reformed Theology, nung tulip. Pero hindi niya sinasabing, ito yung view natin. Parang kanya lang Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin nabago doon sa website na kami ngayon ay tulip believer na eh. So, ibig sabihin lang, kanya lang itinuro yon. Sana mabago. Ay, hopefully, no? Para hindi na ako i-invite magkape. Na sila nang invite ko. Oo. Diba? Kape. Kape tayo. Diba? Sabi po, Pastor ni Skia, neither Arminian nor Calvinist. Ang gulo nun. Parang wala talaga silang statement of faith. Wala talaga. Tingnan mo yung website. Baka binago na kasi I have written an article about CCF. Nagulo talaga. Parang Windang ang mundo. Parang wala po ako nakita, Pastor, nung minsan Kung ano nung ginawa sa God Questions sa aming CEO na sinabi na bias ako. Sabi ko lang naman po yung nasa website nyo. Ba't naman kayo sasabihin yung bias ako? Ayaw nyo nun na akin ang kinote yung inyong website. Tapos yun nga lang, talaga may binanggit ako na personality si Saking na nagtuturo na kaya daw naghihirap ang Pilipinas ay hindi dahil sa mga politikong korap, kundi dahil daw sa mga Kristiyanong hindi nagtatights. Biruin mo, binintang mo pa sa amin ng mga kasi pag sinabing Kristiyano, lahat, di ba? Opo. Kaya naghihirap po buong Kristyanismo. Kaya naghihirap ay dahil hindi daw nagtatights. So anong kinalaman ng pagtatights ng Kristiyano sa paghihirap ng bansa? Ay may separation nga noong church at state. Nung affairs ng church and ng state. Parang spiritual, siguro, parang spiritual interpretation niya na parang may curse sa buong Pilipinas. Dahil susumpain daw yun yung pinanggagaling niya yung Malakias 3:10 Nasubukan nyo kung hindi ko pagpalain ang inyong bansa. No? Parang kinoconnect niya roon yung kanyang statement. Pero so far nawala na yung video na yun. Kasi na-mention ko siya sa article at yun lang inalis ko na rin kasi pakiusap. Nakiusap. So sabi ko, sige, alisin lang natin yung mga ganon. Tapos yung bandang huli ng article ko is parehas lang din ng ibang denominasyon, kahit sa reform ka pa, magsuri ka pa rin. Hindi ibig sabihin dadalo ka sa isang church, tapos lahat tatanggapin mo. Kahit sa amin, magsuri pa rin ang aming mga miyembro, pinagsusuri pa rin namin. Kasi baka kami minsan naliligaw na rin pala. Kailangan may check and balance. So ang sabi, alisin ko yung ganoon na conclusion. Na just like any other churches, one must also be aware and be careful kung ano yung kanyang tatanggapin. Baka naliligaw na pala, hindi mo pa alam. Manaligaw ka na pala. So, pero nakiusap pa rin na yung huling phrase na yun, alisin din. Lahat naman ng article namin yun, ang huli naming balance kasi hindi mo pwedeng, ito na siya. Paano yung amin ding isinulat ng mga ibang iglesia na ganoon din? Parang special, ka pa na? Special ka sa amin? Na parang ikaw yung bumubuhay sa amin. Na parang hindi, yung politika. So naglalaro na ang politika sa iglesia din sa mga Christian organization. Nagiging politics na pagka pinag-usapan kita, wag mo nang banggitin iyang medyo negative sa akin. Paano yun? Wala na talaga tayong standard ng katotohanan. Wala na ang Panginoon sa ating dinaan siyang Panginoon natin dahil parang ikaw na ang masunod dahil kaya nawawater down yung teaching, yung gospel. Sabi ko naman, kahit naman BCCF, may sinulat akong article. Tanggap nga ng BCF yung sinulat ko .
na sila ay Pentecostal. Mabuti Paano mo naman sasabihin hindi ka Pentecostal? Kasi wag mo nang i-deny kasi. Kasi yung sinasabi ko naman, kayo yun eh. Di ba? O, hindi naman ako ma-argue na hindi sila ganoon. Kasi naroon naman sa website. O sige, alisin mo sa website mo yun. Kasi kayo naman public, di ba? Baka naman mag-argue pa at sasabihin, ano lang, mali yung context mo. Lahat naman. Buti pa yung isang atheist eh. Di may mga sinulat kami about atheism, na gano'n ang belief nila, no? Ganito. Nag-email pa. Pinuri pa kami. Ang sabi, salamat daw sa pagpipresent ng kanilang paniniwala na walang bias. Aba, maganda. O kita mo. Pero pag Christian, parang politika na pagka may nabanggit na i-check nyo, kung baka naman may mali na rin, lahat yan, hindi naman lahat ng panahon ay tama. May nahahalo pa rin. Abay, huwag mong sabihin yan. Samantala yung mga atheist, natuwa pa. Na-appreciate. May mga supporter na atheist, maniwala ka. Nag-donate ng kanilang kalooban. Ay, yung isa doon, taga-CCF, biglang itinigil ang donation. Sabi niya, hindi na ako mag-donate. Nag-usap kami. Nag-donate ba yun? Hindi nga namin alam eh. Kasi hindi naman kayo pinipilit mag-donate. Nakalagay lang doon, if you want to give, do it. Freely. Opo. Hindi naman kami nang mimilit at di na nga namin kilala kasi yun ay lang. Lahat naman ng website nabubuhay din sa gano'n, di ba? Anong gagawin mo? Eh di maglagay ka rin ng doon ng gano'n kasi nakinabang siya. Kumukuha siya ng article. Eh biglang nag-email, I will stop my giving. Hindi siya natututo eh. Diba kasi hanggat di ko daw binago yung article, hindi na daw siya magbibigay. Ano yun? Ibig sabihin, bayad pala. Bayad pala kami. Blackmailing. Parang ano yun, binablockmail mo na pagka hindi kami sumunod sa iyo, wala kang favor. Politika talaga. Parang barangay captain lang na, dapat. Wala ayuda. Wala kang ayuda pag di kita kakampi. Para din si itong si Amy Domingo, di ba? Na talakay ko lang yung kanyang turo at siya naman ang nagturo, di ba? Na yung grace, hindi mo na kailangan magsisi pa ulit. Tapos pandemic noon mga 2 weeks, bigla akong tinira at sinabi doon sa kanyang podcast na, meron dyan, mga sino ba kayo? Baka kayo'y nasisiraan na lang. Baka kulang kayo sa ayuda, padadalang kita. Sabi sa akin. Para bang miniminos ako na sino ka ba para ako tuligsain at sabihin, huwag kayong magbabanggit ng pangalan. Ba't hindi ko babanggitin ang pangalan? Kayo na may nasa social media, kilala naman kayo. At saka huwag kang mag-social media pagka ayaw mong pabanggit ang pangalan. Banggitin yung pangalan ko, masaya pa ako. Kasi sasabihin nyo, yan si Corpus, yan ay naniniwala sa eleksyon talagang totoo. Sasabihin ko, thank you. Diba, bakit hindi ka naman pasalamat kung kinu-confirm? Huwag mong tanggihan kung iyon ka talaga, di ba? Opo. Kahit pejorative pa yan, at paninira, okay lang, totoo naman di ba? Huwag mo lang i-misinterpret o i-misquote na ilalagay mo sa bibig ko yung di ko naman sinabi. Gaya noon, may nagsabi, meron namang itinalaga na pala sa impyerno, wala po. Wala pong pinili para sa impyerno. Kundi po, taga-roon na lahat. Doon namili. Doon sa mga taga-impyerno. Nang dadalhin sa langit. Pero not necessarily po, Pastor, na nasa impyerno na lahat ngayon, kundi papunta sa impyerno. Para paglilinaw. We are destined to tayo. everlasting. Parang yung Pastor, yung sabi ni sermon ni The Sinner in the Hands of the Angry God ni Jonathan Edwards, no? Na tayo ay nahuhulog sa parang ang impyerno ay nalimbawa po niya sa gilingan ng palay. Tayo mga palay na unti-unti nahuhulog sa palay, sa gilingan. So tayo ay mga ganun tayo nung hindi pa tayo. Pero yung sermon na yun ang nag-cause ng revival. Ay, opo. Grabe. Na pag sinuri mo, walang kalatoy-latoy na sermon. Kasi parang ganun lang. Ang Diyos talaga kasi ang nagre-revive. Yan ang tunay na revival. Walang pumps. Walang pump, walang music, walang sounds, walang ilaw, dagitab, walang microphone. Just plain preaching. Nire-read nga lang niya. Alam mo yung sabi doon sa article na when yung nag-preach niyan, si Jonathan Edwards. Hindi. Tama. Si Jonathan Edwards. When Jonathan Edwards preached the sermon entitled Sinners in the Hands of an Angry God, he just plainly reads it.
In front of the... Karamihan, pastor. Talaga. Oo, pastor. Mga pastor, manggagawa. Kanya lang plainly binasa lang. Hindi yung parang ngayon, di ba? Yung parang lalakad-lakad, tapos parang nag-ano lang, bumabanggit-banggit sa notes, tapos i-explain lang sa kanya. Hindi, purely binasa lang talaga. Tapos habang nagbabasa siya, nagulat siya, nag-iiyakan na. Kasi hindi niya ini-emote yung tao. Hindi niya inaasahan yung reaksyon. Plain lang, plain. Hindi rin niya alam na ganoon ang mangyayari. Kasi ngayon, di ba, ina-expect. Tapos ini-emote, inisigaw-sigaw. Trigger talaga ng ano. Diba? Kailangan I mapaiyak. am the owner of the earth. Talaga namang marirevive ka sa news, yun lang. Emotion lang. I'm the owner of the world. Amen. Ikaw ay charito. Talaga. Yeah. Mga katsarito. Hindi hindi parang show. Walang showmanship. Talagang reading lang, plain reading. Biruin mo, biglang mga nakadapa na, agulhula na, iyakan na sila. Talagang sila ay nagkasala. Takot na takot sila doon sa impyerno. Yun yung true revival. Hindi sinet. Hindi parang dinramahan. Hindi. Nag-preach lang. Nag-preach lang, plain. Tsaka reading. Nung kasi, sabi nga si Jonathan Edwards, takot na takot siyang magkamali. Pag may notes siya, wala sa notes yung sinabi, bumabalik talaga siya sa notes niya. Kanyang uulitin. Baka mamaya mamali na siya. Kasi sola scriptura yun. Pero talagang ang Diyos, pag gustong magkaroon ng pangmalawakan na init sa paglilingkod at pangangaral, kikilos siya ayon sa kanyang kagustuhan. Kung kailan at saan at kung sino ang kanyang gagamitin, siya lang nakakaalam nun. Hindi pwedeng ikaw, hulaan kita, ikay pupunta ng tapos ikaw ayaw mo dahil hindi ka naman nakakaramdam ng conviction. O pupunta ka ng Qatar, punta ka ng 1040 window. Laban sa kalooban mo ngayon, yung propesiya. Pastor, sabi po ni Teresa Rosini, sabi niya, noong gusto ko na mag-reform pastor, diabolic ba daw ako? Ano daw? Kinantsawan siya, diabolic. Nung gusto ko na mag-reform, pastor, diabolic ba daw ako? Ganyan po. Ganyan talaga, persecution. Kasi yun ang evidence that you are reforming. Opo. Because you are no longer conformed. You are no longer conforming to all teachings. Na kahit ano pa iyan, amen ka ng amen. Diba nung una, tayo naman dumaan doon. Diba? Ang reform doctrine po ay... Pag kayo hindi pa yumaman sa loob ng 10 taon, pagkatapos ng 10 taon, nakasulubong namin kayo sa daan at kayo'y naglalakad pa rin. Wala pa rin kayong kotse, sasagasaan ka namin. Amen. Diba? Ganun tayo noon. Amen. Kahit masama na Amen ka pa rin. Diba? Opo, pipilitin ka nung pastor na mag-amen Puro pa amen yan. Amen ba? Amen. 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 Pag hindi ka umamen, yung pastor masasaktan. Opo. O kaya, di ba, pag hindi ka na sumusunod, diabolical ka. Kapatid, mayroon kang demonyo nakasapi sa'yo. Espiritu ka na. Hindi ka na kasi nagko-conform. Kasi reform ka na, nare-reform ka na. Sana si Sister Risa, one time mag-church sa atin. Opo, sana. As some fellowship. Opo. Saka yung mga iba niyang kasama. May kapatid ata siya na hindi ko alam, na-reform din Saka itong si John Alvarez, Sana magkita tayo dito sa ating studio, Welcome naman yan. Kung nagkakape ka, ay pakapihin ka namin. Saan mo mababasa sa Biblia? Taga-impyerno. Lahat. Hindi po literal. Kaya po ito, puro literalistic po kasi si Soriano. Pero, kaya pag sinabing may sinapupunan ang Diyos, may matris din ang Diyos Di ba? Yan ang ka ng Diyos Si Jesus galing sa matris ng Diyos Sinabi, may sinapupunan. Figure of speech po yun. Alam mo, John Alvarez, araw-araw tayo gumagamit ng figure of speech. Like halimbawa, yung gutom na gutom ka na. Di ba? Normal sabihin mo, mamamatay na ako sa gutom. Totoo ba yung mamamatay ka na? Alam mo, hindi mo kasi pinag-iiba yung literal at saka figurative. Pag sinabi kong tayo taga-impyerno na, figuratively, dapat sana doon talaga tayo pupunta. Opo.
Diba? Sabi lahat nagkasala, Pastor. Ibig Dahil lahat sabihin, nagkasala, figure of speech yon. Hindi ko sinasabing, naroon na tayo, nandito nga tayo, nag-uusap tayo, nagko-comment ka dyan, paano nasa impyerno ka na? O kami narito rin, paano nasa impyerno na rin kami? O di ba? Lamig-lamig. Nandun sa konteksto na lahat ay nagkasala, at lahat na nagkasala, saan pupunta? Sa impyerno. O lahat ay nagkasala, o di lahat tayo para doon. Yun ang Sa ibig totoo sabihin. lang, parang tayo'y taga roon na. Kaya ang pagpili ng Diyos ay hindi yung parang may itinulak siya, kundi may hinango siya. Yes. Hinango siya. Ngayon, yung mga pumunta ba sa impyerno, ayaw nila sa impyerno, di tingnan natin, Romans chapter 1, verse 21 and onwards. Ang mga taong nagkakasala, hindi yan itinutulak sa impyerno din. Makakabisa ko na yata itong mga tinatang ito, Pastor. 21. Diba? Hanggang preceding verses. Basahin po natin. Kahit nakilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Sila ay nagmamarunong ngunit lumitaw na sila mga hangal. Dinilikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan at ang sinamba nila ay mga larawan ng mga taong may kamatayan, na mga ibon, na mga hayop na lumalakad, na mga hayop na gumagapang. Kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ng mga nilika sa halip na ang lumikha na siyang dapat pupurihan magpakailanman. Amen. Dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa. Palit-ulit na binabanggit dyan sa Romans chapter 1, yung kusang ginagawang kasamaan ng tao. Hindi naman siya pinapagawa ng kasamaan eh. Ang sabi nga dyan na kahit kilala nila ang Diyos at ang lahat ng matututunan tungkol sa Diyos at malalaman tungkol sa walang hanggang katangian ng Diyos, ay makikita naman sa mga nilikha. Pero sa halip na ang tao, sambahin ang lumikha, nagkakahaka sila. At nagpalapalagay sila. At sinamba na nila yung nilikha. Sinamba nila ang puno, yung kakaibang puno. Sinamba nila ang bato na tumutubo. O sinamba nila yung mga kakaiba sa kalikasan. Sinamba nila yung hindi nila kilalang Diyos. Pero ano sabi diyan? Hinayaan sila ng Diyos. Ibig sabihin, compatible yung kanilang desisyon na pumuntang impyerno, hinayaan ng Diyos. Hindi sila itinulak. Hindi mo sinabing, at dahil dito, itinulak sila ng Diyos sa impyerno. Hindi naman eh. Hinayaan sila. Ibig sabihin, sabi nga, may kanta eh. I'm on my highway to hell. I'm on a highway to hell. That's what people are doing. They're running to hell. They want hell. They want to do what they want. They don't want to please God, but rather to please themselves, to please their bellies. So, hindi ang tao pinipilit ng Diyos na pumuntang impyerno. That's their choice. Yun lang ang nagawa ng freedom. The only thing that freedom of men has accomplished is to deny and fight God. Yun ang sitwasyon ng tao na makasalanan. Ang tanging lang niyang kalayaan ay labanan ang Diyos. Alipustain ang Diyos. At suwayin ang Diyos. Yun lang. Wala siyang ibang ginagawa. Kaya yun yung patay sa kasalanan. Ang tanging ginagawa niya ay kasalanan. At wala siyang kakayahan na gawin kung ano ang kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Dahil di nga niya nauunawaan mismong ang Diyos eh. Kasi nga siya walang kakayahang maunawaan ang Diyos eh. Patay siya sa spiritual. Wala siyang kakayahan na makaramdam ng kahit anong pagkilos ng Diyos sa buhay niya. Hindi niya tinuturing ang Diyos na siya ang kumikilos sa bawat bahagi ng buhay niya. Kundi ito'y aking accomplishment. Kaya ako yumaman dahil ako'y magaling. Kumbaga, absent ang Diyos sa kanilang buhay. They don't honor God in whatever they do. But rather, they tend to focus on their abilities. Diba? To glorify their own desires. Yun ang niluluwalhati nila, yung kanilang sariling kagustuhan. Ako ang masusunod. Diba? Ako ang bida.
Ako ang kapitan, ako ang captain ng aking kaluluwa. Yun, Diba? ganyan Kaya nga, po ang tao. sabi nga nila, nasa kamay ko ang kaligtasan ko. Kung gusto ko, pwede maligtas ako. Kung ayaw ko, yun nga yung libertarianism. Oh. Yun. Yung freedom of the will. Libertarian. Libertarian free will. Hindi po kami determinism na yung determinism, wala ka ng wala. partisipasyon, di ba, sa pagpunta mo. Parang ang determinism, fatalism yung gaya ng Muslim belief Parang na magaganap na talaga yan. So kahit anong gawin mo, hindi po kami ganun. Parang sinasabi kasi nila kung lahat ay tinakda ng Diyos. So, does it make sense sa atin ba? Yung mga desisyon natin, does it make sense? Sabi lang nila. Kasi tinakda daw ng Diyos eh. Kami po ay compatibilism. Yan ang aming view. May pumupuntang langit, may pupuntang impyerno, pero yung free will at saka sovereign will ng Diyos, compatible yan. Hindi nagkokontrahan yan. Kung ang tao ay naligtas, mayroon pa rin siyang kalayaang lumapit dahil siya binuhay ng Diyos. Di ba? So kaya lang, nauna yung action ng Diyos. Nagre-react lang ang iniligtas. Kung ikaw na may pumuntang impyerno, pinahintulutan ka ng Diyos. Gusto mo eh. Hindi naman parang hinadlangan ka ng Diyos na pumuntang langit, kaya ka pumuntang impyerno, ayaw mo talaga sa Diyos. Kaya hinayaan ka. Alam mo ba yung impyerno ay kalooban din ng Diyos at yun ay naglalarawan din ng pag-ibig ng Diyos eh. Hindi lang hustisya ang impyerno eh. Ang impyerno ay pag-ibig din ng Diyos kasi ang lahat ng tao iniibig ng Diyos. No? At kung iniibig nga ng Diyos ang lahat ng tao, kung ano yung makakasiya sa Kanya, ibibigay niya, di ba? So kaya that's why God gives them over to their selfish desire because that's one form of love. You don't coerce the one that you love. You don't tell anyone that you love to do something that he doesn't like to do. Mahirap yun. Gusto kita gawin mo ito ng sapilitan. Di ba? Hindi pwedeng ganoon. Kaya compatible yun. Ginusto nilang pumuntang impyerno, hinayaan sila ng Diyos. Compatible yun. Hindi ang Diyos parang, wala akong nagawa. Paano na sila? Hindi. Sila nagpasya. Sila nagpasya din na pumuntang impyerno. Yun namang pumunta sa langit, di ba? Nagpasya din sila after na ang Diyos, buhayin sila, nagpasya din sila na lumapit sa Diyos. Hindi parang kinaladkad sila na sapilitan silang pinasusunod ng Diyos, ay ayaw din nila. Hindi. Binigyan sila ngayon ng kakayahang maunawaan. Sa Ezekiel po, chapter 6. Diba si Ezekiel, ang picture nung pagbuhay sa spiritual din sabi ng Diyos kay Ezekiel, mangaral ka sa buntong ito ng kalansay. Sabi ni Ezekiel, paano po yan tutugon? Mga wala nang buhay. Tuyo na nga. Buhay talaga. Ako ang bahala. Mangaral ka. Ano ba pinapagawa ko sa'yo? Mangaral ka. Di ko na sinabing buhay mo. Nangaral si Ezekiel. Habang nangangaral siya, unti-unti, nakikita niya, nagkakaroon ng mga litid yung mga buto. Nangilabot nga ako doon, nabasa ko. Tapos yung laman, nagkalaman. Tapos nabuhay at tumugon. Ganun din ang spiritual na pagbuhay. Figuratively, ang tao walang kakayahan. Pagkatapos, binigyan siya ngayon ng kakayahan ng Diyos. Hindi po sapilitan. Hindi sapilitan. Kaya, unto the cross of Christ I cling. We cling to the cross of Christ. Tama. Nothing in my hands I bring. Only to the cross of Christ I cling. Di ba you are clinging to the cross? You want it. You cling to it. Because you have understood what the cross has done. What Jesus Christ has done for you. Pero until we understand po yung ginawa ni Jesus Christ, we never desire to cling sa kanyang cross. Sarili natin talaga po, pastor, ang paniniwalaan natin. At magdidepende tayo sa sariling mabuting gawa. Okay, sabi ni John Alvarez, paradang mo? Paratang mo lang, hindi ganon ang... Kaya po yan, kay Brother Giovanni. Ang paniniwala ng... sinagot niya si Giovanni. Sinagot niya si Brother Giovanni. Minsan siguro, ating talakayin talaga ang dating daan. Alang-alang kay Jun. Para kolektahin natin yung mga kontradiksyon ni Soriano. Pwede po. Marami. Kunin natin doon sa Tamang Daan website. Marami po. Kasi hanggang ngayon nandoon siya sa kadiliman. Kaya nahabag kami kay Jun Alvarez.
Kasi hindi ka maliligtas hanggat nagtitiwala ka sa iyong sariling gawa. Oo. Hindi ka maligtas. Kasi ikaw pa rin ay maruming basahan pa rin ang iyong gawa sa paningin ng Diyos. Isaiah 64:6. Kakaroon ng flavor tuloy yung ating talakayan ng conditional election. No? Ito pa may flavor talaga. May flavor. Medyo maasim yung flavor. Kaya sa Proverbs 16:4, pakibasa mo na ang Diyos din ang nagtatakda ng lahat. Proverbs He doesn't violate the will of man. 16:4. 16:4. Compatible. Pati yung gawa ng masasama, kanya ring pinahintulutan. Yan. Okay na? Yun. Lahat ng nilalang ni Yahweh ay mayroong kadahilanan at ang masasama kaparusahan ng kahihinatnan. Kita mo? Yan lang. Lahat ng nilalang ni Yahweh ay mayroong kadahilanan at ang masasama kaparusahan ng kahihinatnan. Dito sa aking salin, even the wicked for the day of evil, everything for its own purpose. The Lord has made everything for its own purpose, even the wicked for the day of evil. Mayroon talaga. Doon sa Romans 9:16. Sabi diyan. Romans. Romans 9:16. 9:16. Dahil ba sa atin kaya tayo pinili? Dahil ba karapat-dapat ka kaya ka pinili? Hindi po. Kondisyon na yon ang naging nakita ng Diyos yon. Kaya yun ang kondisyon niya sa pagpili. Na dahil ikaw ay sasampalataya, pinili ka. Basahin po natin dito sa chapter 6, sa verse 16, Romans 9. Maliwanag kung gayon na ang pasya ng Diyos ay nababatay sa kanyang habag at hindi sa kagustuhan o pagsisikap ng tao. Yan, John, tingnan mo. Maliwanag. Ang pasya ng Diyos ay nakabatay sa kanyang habag at hindi sa kagustuhan o pagsisikap ng tao. Oo, kaya baliwala yung pagsisikap po. Baliwala mo, hindi ang Diyos kahabagan ka kahit anong sikap mo. Hindi kahit sa hindi lang sa spiritual. Kahit halimbawa sa physical o sa business. Kahit anong gawin mo na pamumuhunan. Kung hindi ka pahintulutang magtumubo ng Diyos Wala. Kahit saan. Talagang ang Diyos, ang habag lang ng Diyos. Kahit nga yung pagising mo kaninang umaga, kung gusto ng Diyos, mamatay ka na Hindi ka na magigising ng buhay. Ay, paano ka pa nga pala? Magigising kung patay ka na. Hindi ka na magigising. Diba? Patay ka na talaga. Kasi nga, utang natin lahat sa Diyos, habag lang Hindi dahil sa atin na kumikilos o nagsisikap para tayo magustuhan. Kundi dahil sa habag ng Diyos, doon lang nakabatay ang kanyang pagliligtas. Ikaw yung kinahabagan Ngayon ang question, bakit ikaw? Yun ang hindi natin kayang sagutin. Dahil ang karunungan ng Diyos, yun ay kasama sa decretive will. Opo. Hindi sa langit lang natin yan maunawaan. Na bakit sa dinarami ng tao, ngayon halos 8 billion sa mundo. Bakit isa ka doon sa kinahabagan? Kaya, Pastor, kakanta ka na lamang. Kakanta ka na lamang. Why thou have chosen me. Doon. Hindi niya alam Yun, di ba? We cannot comprehend yung dahilan. Kasi nga, ang Diyos, nakatago yan sa Kanya. Opo. At saka kung piniliwanag na niya kung bakit tayo pinili, di wala nang mystery. Kaya nga tayo sumasamba sa Diyos ng walang hanggan, kahit sa langit, dahil hindi natin kayang maarok yung kahabagan ng Diyos, yung kanyang kabutihan, kadakilaan, hustisya, pag-ibig, lahat ng kanyang katangian ay hindi natin pa rin maubos, maipaliwanag. Wala talaga tayong... Dahil ang ating isip ay katumbas lang ng isang basong tubig. Ang karunungan ng Diyos ay kasinlawak ng dagat. Karagatan. Pinagsama-sama ng dagat Pasipiko, Atlantiko, Indian, lahat yan. Ganong karami ang karunungan ng Diyos. So, paano mo i-contain ng yung isang basong yon? Paano mo isisilid yung walang hanggang tubig na yan? Yung walang karunungan ng Diyos, paano mo isisilid? Ano lang ang isip natin Baka ito ay 1 million terabytes lang. Opo. Ang Diyos ay wala ng bytes. Lahat. Sakop niya lahat Lampos niya lahat. Contain niya lahat.
Sinabi po niya, Pastor. Kaya nga nahabag ang Diyos sa mga, answer po niyan. Kaya nga nahabag ang Diyos sa mga nilalang niya. Kaya meron siyang mabubuting gawa na inihanda ng Diyos. Hindi sa tao. Kaya hindi dahil sa tao, kundi sa habag ng Diyos. Dinugtong po niya. Ephesians 2:10. Opo. Yan. Yung gagawa, ayun lang mga iniligtas. Opo. Dahil sa biyaya. Kung hindi ka iniligtas sa biyaya at pinaninindigan mong gagawa ka para maligtas, hindi para sa iyo yon. Hindi talaga. May 8 and 9 eh. Huwag mong kunin lang yung 10. Na yung gawa daw na kanilang ginagawa ay inihanda ng Diyos. Kaya hindi daw siya ang gumagawa, kundi ang Diyos din. Ang problema, ang recipient ng verse 10 ay yung recipient ng buong chapter ng 2. At saka buong, lahat ng Kristiyano yun. Eh kung hindi ka Kristiyano, dating daan ka, hindi ka naman Kristiyano. Opo. O, huwag kang magpanggap. Kulto ka. Kulto yan. Kulto ka. Si Soriano ay kulto. Hanggang ngayon, di mo pa rin naintindihan. Marami akong mga dating kasama na kagaling kay Soriano na nagising. Dahil hindi lang siya kulto. Kundi siya rin ay wanted. Di ba kaya nga pumunta eh. Hanggang ngayon naniniwala ka pa rin. Di ba wala ka na bang sariling pag-iisip para i-evaluate mo na yung iyong itinuturing na lingkod ng Diyos ay mayroong convicted siya. May conviction. Hindi lang basta-basta ang conviction. Sodomy. Kaya mahirap yung ganong lingkod. Biro mo, nabulag ka na ng isang tao na sabihin mo, pinaratangan lang. Hindi eh, meron talagang warrant of arrest eh. At convicted eh. Desisyon na ng korte. At saka yung si Biliganyo, apelyedo pa pala na yan. Parang Biliganyo, yung apelyedo nung kanyang alalay na ni-rape niya eh. Parang hindi na yung nagdemanda. Di ba? Berdiniano, parang ganoon. Yung kanyang, na yan ay tinatakwil nila. Well, pasensyahan tayo dahil yun ang katotohanan at yan na hindi yan paninirang puri dahil nasa korte. Di ba? Yan naman ay, lahat hayag iyan eh, sa buong sang Pilipinas. Yung kaso ni Soriano. Di ba? Kaya nga yung mga bading, welcome sa inyo eh. Hindi ka pa ba nagising? Bakit welcome ang bading sa inyo? Eh kung mabubuting gawa ang inyong pamantayan, paano mo napatunayang yun na nga ng pagiging bading, masama na eh. Tapos gagawa pa siya ng mabuti. Paano ang kabutihan manggagaling o ang kalinisan, paano manggagaling sa isang lalagyan na marumi? Eh kung ikay bading na, paano ka lalabasan ng mabuting gawa? Ay ang puso mo ngay puno na ng kahalayan. Tama. O wala na. Ay paano pa sasabing, welcome kayo, maliligtas kayo dito. May dahilan, di ba? So, common sense na rin eh. Common sense na rin. Kahit pala po, Pastor, gumawa ka ng kadami-daming charity at mga foundation, kung ikaw naman ay mahalay, may kahalayan ka wala rin, di ba? Defeated. Kasi kahit isang kasamaan nga lang, bagsak ka na eh. Eh kahit na 1 milyon ang kabutihan mo, tapos may kalahati kang kasamaan, wala na rin. Kaya paano kayo maligtas? Perfection. Di ba? Kaya nga siya ni Brother Tamil, sana nagsisi si Soriano bago namatay. Si Brother Tamil, masigasig eh. Salamat, Brother Tamil, sa iyong kasigasigan kay mahal na mahal niya si Jun. Mahal na mahal niya. Kasi kung hindi niya mahal si Jun, maasar na siya, hindi pa rin asar hanggang ngayon. Hindi po. Yeah. Malay mo, baka mga minsan, isang araw, makasama na natin dito yan. Malay mo, kasi alam ba ninyo ang history ng Narrowgate? Galing sa dating daan, yung unang-una kong katandem. Kaya lang nag-abroad na. Nag-abroad na. Baka mamaya, siya naman ang magkatandim natin. Baka naman maging born again siya dahil doon. Huwag naman. Kasi alam ba niyo na ako iniyayaya din nung umalis kay Soriano na kami mag-hold ng ganitong programa? Yung alalay niya, yung tagabasa niya. Talaga? Meron siyang alalay na yung tagabasa. Bukod yung tagabasa, may isa pa eh. Si Brother Josel? Hindi, bukod pa yon yung siya nasa Bulacan din. Tapos ini-invite ako, sinachat ako na kung pwede daw akong kasama niya sa ganito podcast. Sabi ko, hindi pwede, magkaiba naman tayo. Pero ang kaibigan niya mga pastor. Meron siyang grupo ng mga pastor ngayon sa Bulacan, mga Pentecostal. Nauuto, akala siya Kristiyano. Pero nang interview ko siya, naniniwala ka na ba na si Kristo ay tunay na Diyos? Ay ganun pa rin kay Soriano. Maliit lang na Diyos. At saka yung katawan ni Kristo ay yun ay hindi totoo yun. Parang palabas lang yan. Diba? Kasi yun ang katuraan ni Soriano eh. Si Kristo hindi tunay na tao. Opo. Diyos lang daw siya. Pero maliit din na Diyos. Ginawa lang Diyos ng Ama.
yun, baka naman tutulan pa rin ni June. Di ating talakayan uli minsan. Siguro, pagkatapos ng ating pagtalakay sa 5 points of Arminianism. So, tapos na natin, no? Tapos na natin yung una, yung partial depravity or partial inability. Tapos, Hindi pwede kasing partial yung inability. Partial, kaya partial depravity. Kaya ang gamit nila depravity. Okay po. So, I stand corrected ikalawa po. ay conditional election. Conditional election. Tapos, sunod, unlimited. Unlimited Yung atonement. atonement. Diyan tayo, medyo maganda-gandang Matagal-tagal tayo. Naakala nila pareho daw ako ng Armenian. Hindi yun, hindi. Mabibigyan po natin, Pastor. Mabibigyan natin yun ng ano. Yun ang isa nating distinction as Reformed na nasagot natin kung bakit nagkagulo pagdating sa third letter ng acrostic ng tulip. Sagot po natin yun. Okay po, magpaalam muna tayo at hanggang sa muli po. Pastor, maraming salamat po sa pagtalakay at kami po ay magbabalik sa Tuesday at sa patuloy na pagtalakay po natin dito sa Arminianism. Pastor, maraming salamat po. Maraming salamat din, Pastor Derek. At ito po po ang ang The Narrow Gate Ministry and we are the Cult Busters. God bless you and see you next Tuesday next week.